Impluwensya ng environment, yung tukso ng mga kalaro, ng mga kaklase na bakla ka, tomboy ka, pinapanindigan na lang hanggang sa paglaki ng mga bata. Sa palagay ko kung may mga bata na pabata ng pabata yung mga generation na para nagiging homosexual sila. Kasi siguro dahil na rin sa environment, tsaka sa nakikita nila sa television, at gayon din po sa labas, at tsaka hindi rin sila kanila napapaliwanag ng maayos ng kanilang mga magulang at ng mga nakakatanda sa kanila kung ano ba ito. So, lalo pa silang niloloko kung sila ay umaaksyon na parang babae, at ito ay parang napapractice na nila hanggang sa kanilang paglaki. Hi friends, hi kids, hi parents. I'm Lara. This is the word for today. Ephesians chapter 5 verse 11 to 20. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible. For it is light that makes everything visible. This is why it said, "Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you." Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Ay, napakasarap at napakaganda ng pinag-uusapan natin. Kasi kanina, nabanggit ko, we are called to be free. Free from what? Free from bandages, vices. Itong ating kaibigan, si Brother Vince Santiago, galing siya sa isang buhay na we cannot just understand unless nakita natin ito from the point of view ng tao na binago, nagkaroon ng freedom. Kasi 33 nang nakilala mo ang Lord, or 30 years old siya, pero ano yun? Transplant, ba? Sex change. Sex change. 24 years old. So more or less about 6 or 7 years old, ang feeling mo babaeng-babae ka. Ginagawa mo, nagpakasal ka pa, di ba? Parang ka talagang babae. Nakilala mo ang Lord. Nung 33 years old. So ano nangyari? So parang yung commodity na sinasabi niyo kanina, na hindi, sa umpisa okay, di ba? You have a new car, pag may bago kang kotse, ang sarap i-drive, you have a new toy, ganun din yun. Kasi pinagawa mo, hindi naman original. Yung original, wala kang dapat gawin. Pero ito may maintenance because it's not real. So, ang hirap ng position mo, at darating ang araw, magsasawa ka rin. So, dumating sa akin yung nagsawa ako. Sabay pasok ni God. Hallelujah. At yung pasok na yon, okay. After this, pagka hindi ka pa nag-click, lahat na lang ginawa ko, lahat na lang pinuntahan ko kung saan ako liligaya. Abay, kung di pa ako liligaya sa'yo, tama na. Tigilan tong kalokohan na to at gagawin ko kung anong gusto ko. Praise the Lord. Kaso hindi ako binitawan ni God. Hallelujah. Yes, amen. Ayaw akong bitawan ni God. Hindi kasi, the beauty of being with the Lord, yung buhay ko noon at saka buhay ko ngayon, wala masyadong pinagkaiba. Meron pa rin struggles, may difficulties, may mga problema. Pero ang masarap kasi ngayon with God nga. Yes. Yung dati walang God, ngayon may God. So ibig sabihin, pag nagka-problema ka, may tatakbuhan ka na, alam mo, and the more answered prayers you have, the more faith you have. So kapag nag-pray ako, siguro, kaya mas relax ako ngayon, di ba? Saka pag may temptations, now you can resist. Ay, pag may temptations, overcome, alam ko na susunod na kabanata dyan. Teka muna, Lord, tingnan mo, gawan mo ako ng way out because the Bible says He's going to provide a way out, and He does provide a way out. And then makikita mo, you'll just breeze out of there, may dadating na ibang karakter para mag-support doon sa coming out of mo. Beautiful. Pero ito, ikaw yan. Ang dami na riyan sa tabi-tabi lang, no? Kalapit bahay natin, punta ka lang sa mosque, ang dami. So ano naman ma-advise mo sa kanila? Kasi ikaw yan
Paano sila magsisimula? Hindi naman ako magiging ako, kundi naman ako nagsimula kung saan sila eh. Tama. So, kailangan intindihin mo na from your life, the difficulty that you're having, mayroon pang mas magandang buhay na hinaharap ka, tanggapin mo lang si Jesus. That's right. If you have Jesus Christ in your heart, walang imposibleng mangyayari. Pero wag ka naman mag-isip, tatanggapin ko si Jesus Christ para magkaroon ako ng 1 million bukas. It doesn't work that way. Lahat may proseso, lahat may pinagdadaanan. How long have I been a Christian? About 15 years. And this 15 years has been more difficult than where I was. Really? But the point is, with the difficulty comes wisdom. Okay. At sisiguraduhin kong hindi ako mapapahiya or madadapa ng masakit na masakit. Kasi kung ano man yung pinagdaanan ko nung araw, mas kaya ko ngayon kaysa nung araw. That's right. Amen. Kasi ang direction ko nga, hindi pa ikot, kung hindi, diretsong line papunta sa taas. Hallelujah. Brother, you were mentioning na you adopted or you trained ba? You discipled some kids na 11 years old pa lang, homosexual na sila. Oo. Tapos, you just encourage them to study. Tapos, ngayon, nag-aaral na sila. No, tapos na sila ng high Sila school. na high school, may trabaho At ito ang problema nila noon. Ang lagi nilang daing sa akin, lagi silang binabastos sa school, pati mga teachers nila, sobra kung lait at mga alipusta sa kanila sa public school. Ang sabi ko sa kanila, alam nyo, yung ganyan, hindi naman natin mapipigilan yan eh. Ang maaayos natin kung paano mo siya titignan, kung paano mo siya tatanggapin, at makalabas ka doon sa ganong sitwasyon. Yeah. Hindi ko sinasabing umalis kayo sa school. Kailangan tapusin nyo ang school pero tiisin ninyo. Dahil kapag natapos na kayo sa school, ibang level na yan. College na yan. Or magtatrabaho ka na. Ibang, sa whole new situation, hindi ka na magiging ganong ka-weak kasi mas malakas ka na, mas matalino ka na, at mas maalam ka na. Even if hindi sila nag-change into, heterosexuals, pero nakikita nila ikaw bilang role model. Mayroon ng silang change, alam. right? Ang Yes. importante kasi tayo. Tayo as the role models, hindi tayo makitaan ng kahinaan. Dahil kapag ka nalaman siguro ng mga batang yun na ako ay bumalik, Pareho lang. bakit pa tayo pupunta rin? Babalik din naman, di ba? Yes, that's right. So, kailangan i-maintain din natin yung working on our salvation towards the glory of God. At the end of the day, sisiguraduhin ko sa inyo, kaya ako lumalabas sa TV para mas merong documentation na sisiguraduhin ko sa inyo na hindi ako magpapatalo sa kaaway. Hallelujah! Okay. Ganda! At kailangan si God ang manalo. After all, ilan ba ang bit ni Lucifer papunta sa hell? 1/3, di ba? Ilan ang natirang angel sa heaven? 2/3. So, sino ang mas malakas? Siyempre, ang tama. Hindi pa natin pinag-uusapan yung dalawang Diyos. Yung Diyos sa baba at Diyos sa taas. Sino bang mas malakas? Siyempre yung pinanggalingan. Kasi doon galing si Lucifer eh. So, no amount of difficulty is higher than God. Amen. So, yan ang gagawin natin ngayon sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Brother Vince. May pag-asa tayo. You don't need to change your religion or attend another church. Katulad ng 2 Corinthians 5:17, napakalinaw doon. Wala naman sinabi doon, umattend ka ng church o mag-change ng religion. If any man is in Christ, sabi roon, he is a new creation. The old has passed away. So, pwedeng magbago ang sinuman. Yes. Mabakla o matomboy o sino ka man, politician, murderer, lahat tayo Chismosa. mayroong kanya-kanyang Yes. buhay. Pero pagka ang Panginoon, hinayaan natin kumilos sa ating buhay, merong freedom and God will set us free. I pray in the name of Jesus, Lord, na lahat ng mga nanonood sa programang ito, maranasan nila ang tunay na pagbabago, walang condemnation, but there is hope that is in Christ Jesus. Kung anong ginawa mo kay Brother Vince Santiago, Panginoon, maduplicate ito, marami rin makaranas ng tunay na pagbabago na nanggagaling sa iyo. I bless everyone who is watching this program in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. God bless you, and till the next episode. Yes. Bye. See you next time. All right. Thank you, Brother Vince. Thank you so much, brother.